Ang nakakalungkot na problema na kinakaharap ngayon ni Bea De Leon na damay at Alas Pilipinas Men's Volleyball nagmamakaawa na sa mga Pinoy at Gia de Guzman pinili na ang Alas kaysa Creamline. Why oh why? Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Nagsidatingan na nga ang mga kalahok sa FIVB Men's Volleyball Championship dito sa Pilipinas upang simulan na ang exciting na labanan. Kabilang na dyan ang mga powerhouse team na Poland, Japan at USA. O diba nakita nyo yan, mga asawa ko yan huy. Na hindi naman talaga natin may tatanggi uy. Na sobrang kagwapo naman talaga nila. Matatangkad, malalakas, at malalaki ang charis. Ngunit kahit ganun pa man, magpapatalo ba ang Pilipinas? Hoy, syempre hindi. Abay kay Queen Josh Ibanez pa lang, abay. Uwian na mga anti, uwi. Kaya't narito ang 14-man lineup, roster pick ng Alas Pilipinas Men's Volleyball Team, na pangungunahan ng nagbabalik galing injury ang team captain ng Alas Pilipinas na si Brian Bagunas at Mark Espejo. Sa katunayan, ito na ang pinakamalakas na lineup ng Alas Pilipinas Men's Volleyball. Parang lineup lang natin noong 2019 SEA Games. Pero kailangan nating tanggapin na may mas malakas pa sa ating ibang bansa. Kaya't nang hikayat at nagmamakaawa na ang Italian coach ng Alas Pilipinas sa mga Pinoy. Ani niya, don't let us fight alone. Kaya't mga kababayan, ipakita natin ang buong suporta sa bansa na ating minamahal. Punitin ang sedula! Charis. At kidding aside, marami nga ang kinakabahan kung marami nga bang dadalo sa World Championship. Gayong sobrang mahal ba naman ng tiket at di kaya sa bulsa ng mga karamihang Pinoy dahil binulsa na rin ang pera nila ng mga buwaya. Huy. At biro pa ni Mark Espejo kung sakaling makakalaban nila ang Japan, naway sanay Alas Pilipinas ang inyong suportahan. Kung pwede lang talagang sumuporta, abay gora na kayo uy. Pero katulad kong hindi pa nga nakapunta ng Maynila at nakapanood man lang ng live sa PVL, sa World Championship pa kaya? Nako, kaya team bahay, tiis-tiis muna tayo sa putol-putol na live. Huy. At bumalik naman tayo sa PVL. Gia Morado de Guzman, binigdil nga ng karamihan ang kanyang sinabi sa Fast Talk with Boy Abunda, kung saan pinapili siya kung Creamline o national team at ang kanyang pinili ay kinabigla ng marami at ito nga ay ang national team na Alas Pilipinas. Of course, pipiliin niya talaga ang national team. May kasabihan nga tayo, na bayan muna bago sarili. Nabigyan nga ito ng kahulugan na hindi makakabalik si Gia de Guzman sa Reinforce Conference. Gayong excited pa naman ang madla na makita siyang muli sa PVL. Ngunit kung tunay ka naman talagang fan ni Gia, ay maiintindihan mo kung bakit kailangan niyang piliin ang Alas Pilipinas kaysa sa Creamline. May SEA Games pa kasi mga anti ko. Kaya't maghintay tayo. At susunod, dito naman tayo sa nakakalungkot na problema ni Bea De Leon at sa kanyang pamilya. Dahil ang kanyang ama na si Elmer Tomas De Leon at ang kanilang kumpanya na Bell Construction ay nadawit sa anomalya sa flood control project matapos banggitin ang kanilang kumpanya ni Curly Discaya, isang big-time contractor na sangkot sa anomalya sa flood control project. At ang ama nga ni Bea De Leon ay hindi lang pala negosyante, kundi isa ding kontraktor. Kaya't dahil dito ay nadismaya ang ibang fans. May nagsabing, the minute na nabasa ko na 7 construction company under her father, I think it's fair to say na meron talagang anomalya. 2 pa nga lang daw ay anomalous na.
Matatandaang si Bea De Leon ang isa sa pinakamayamang volleyball player sa Pilipinas na sa pagkakaalam ng karamihan ay galing ito sa kanilang mga negosyo kung bakit sila umasenso. Na kahit ang iilang players ng Creamline ay siyang tunay na namangha sa malawak na lupain ng pamilya De Leon. At dahil nauso nga ang kanilang tinatawag na Nepo Babies o scholar ng bayan, ay hindi nakaligtas si Bea De Leon na tawagin sa tanyag na ito. Ngunit may iilan pa rin naman na pinagtatanggol siya sa naging issue. Nakakalungkot mang isipin, ngunit alam naman natin na si Bea De Leon, pinagtrabahuan niya ang kanyang narating ngayon sa mundo ng volleyball. At dahil dawit nga ang kanyang ama, ay damay na rin pala siya sa naging problema nito. Sa ngayon, wala pang naging salita ang kanyang ama patungkol dito. At pati na rin ang kanyang kapatid na si Luel De Leon na naka-private sa lahat ng kanyang social media. OMG! Kayo, ano ang masasabi niyo patungkol dito? Please comment down below.